Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Oras sa buong Pilipinas, 5 minuto makakalipas ang 3:00 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programa Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong ika-24 ng buwan ng Mayo, taong 2026. Kamusta po ang bawat isa sa inyo? Kamusta kayo sa hapong ito? Kinakamusta po kayo? At tayo po hanggang 4 po tayo ng hapon na inaanya namin kayong pakinggan at subaybayan ang ating programa. At syempre po, nais nating pasalamatan ng bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, Secretary Dave Gomez, ang ating dito sa Presidential Broadcasting Service, ang ating Station Manager Sir Alan Alyanige, kasama po yan ng ating Sir Ray Sampang, at dito po sa technical side si Sir Orly Lopez, si Ma'am Matet Segovia, welcome back, at si Ma'am Jubel Lustre, okay? Minus si Ma'am Joy, okay, at syempre sa atin sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama ng iba pang Board of Governors po natin, at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang, at ng iba pang mga chapters natin nationwide. May higit 100 chapters tayo, kasama ng kanilang mga Red Cross Board of Directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, mag-like and share po tayo, Kalinga Hatid, Facebook page at Radyo Pilipinas Facebook page. Mag-comment po tayo kung may mga nais po tayong mga comment dito sa ating talakayan ngayong hapong ito. At first time natin itong mga tatalakay dito po sa ating programa sa 20 taon nating pagsasahimpapawid. Makakasama natin ang isang chapter dyan sa may Bandang Norte. Okay? At hindi natin patatagalin pa. Makakasama natin dito lagi sa ating programa, Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, ma'am. Yes, magandang hapon. And I'm very happy to have the Philippine Red Cross Santiago City Chapter. Nabisita ko na ito at naniniwala akong malaki ang may papaliwanag nila sa ginagawa nila sa Santiago City Chapter. Let's move on. Yes. At siyempre ang ating talakayan ngayon, ang Santiago City Chapter, at makakasama natin ang kanilang administrator ng Philippine Red Cross Santiago City Chapter, Mr. June Pablo Durias. Magandang hapon po, Sir June, at welcome sa ating programa. Yes po, magandang hapon po sa lahat na nakikinig at nanonood po ng Radyo Pilipinas. Kay Governor Alma de Leon, good afternoon po, ma'am.
Yes, at ang kasama... Thank you very much, June. Pakilala natin, isang member ng Board of Directors ng PRC Santiago City, si Mark Lenz Miranda. Welcome, Mark. Hello mga good afternoon po at magandang hapon din po sa lahat ng tagapakinig dito po sa ating himpilan. Yes. Pwede ba sabihin, no? Sino-sino ang mga miyembro ng Board of Directors, particularly sino ang chairman? Yan. Yes po, sa ngayon po, Ma'am Amelita Navarro po, ang chairman ng... Yes, I know her. And then the others? Yes po, ang vice chairman po natin ay si Sir Gary Kahong Chong. Okay. Our secretary Aurora De Leon, Mm. assistant secretary Jeneline Figueroa, treasurer Evelyn Fernandez, auditor Dr. Nerissa Tomale, and members of the board are the Ma'am Norma Bautista, Dr. Maria Victoria Dio, Winaida Gilo, Dr. Hinaro Manalo, Aisen Faith Marero, Maurice Navarro, Rosie Sarangaya, Marisa Taginod, Erlenda Tan, George Viva, and of course, Mark Lenz Miranda. Sila po Siyempre, ang unang tinatanong, saan makikita ang Philippine Red Cross Santiago City Chapter? Ayan po, ang Santiago City Chapter po ay matatagpuan po sa City Hall Compound, San Andres, Santiago City, along Santiago to Tuguegarao Road po. Mark, kailan ka nag-join ng member ng Board of Directors at paano ka nagsimula paano ka na-involved sa chapter? Go ahead, Mark. Yun po, nag-start po akong maging isang volunteer way back 2 years ago nung naipadala po ako sa isang training na in-offer ni Philippine Red Cross hanggang sa nakitaan po ng potential ng ating chapter para maging isang interim po na president ng Red Cross Youth and naging member po ng Board of Directors last year and currently serving po ng Red Cross Youth ito po sa Santiago City Chapter as the Chapter Youth Council President. Dahil ikaw ay youth member, obviously parang magkaedad lang kayo ni June. Siguro ang unang tanong ilan na ang inyong mga 143 volunteers at may Red Cross Youth Council ba kayo? Go ahead. Sino sasagot? Yes po. Currently po meron po tayong 935 na RC-143 volunteers around the Santiago City po. Ma-meet na rin po yung ating 1,500 na target po ng RC-143 dito po sa ating community base sa City of Santiago. And currently po meron po tayong 12 na RCY or Red Cross Youth Councils po. Meron po diyang 1 na college Red Cross Youth Council, meron po tayong 9 na senior Red Cross Youth Councils, and meron po tayong 2 na elementary Red Cross Youth Councils, ma'am. Wow! Alam na alam mo, Mark, kung ilan ang mga volunteers ninyo. Pero syempre, ang unang tanong, gaano naman kaaktibo ang mga miyembro na volunteers ng RCY? Kasi very often, like other chapters, pagka-member, pagka-oath, nakalimutan na, wala nang balita. Kaya minomonitor natin sa Red Cross kung gaano kaaktibo yung mga miyembro. At ito'y mame-measure yung kaaktibo kasi tatanungin natin ano-anong araw-araw na activities na na-engage ang volunteers. Babalik ako kay June dahil siya ay administrator and I'm sure ma-answer niya ang tanong na ito. Go ahead, June. As of now, ma'am, is very active po ang ating mga volunteers, lalo na sa mga activities ng chapter at ng ating partner agencies. Sa mga nakaraang activity po ng LGUs, especially sa DepEd po, ang pag-host ng 2 consecutive na Kabraa po or yung Cagayan Valley Regional Athletic Association. Dito po nabuhayan ang ating mga volunteer at isa po sila sa mga pinagkatiwalaang maging medics at saka first aider ng palaro. Yan, hanggang sa pagpapractice po ng mga dadalo po sa palarong pambansa. Ang mga RCY din po natin ay nabigyang pagkilala ng lungsod ng Santiago bilang isang outstanding youth organization.
at nakatanggap po sila ng certificate din po sa National Youth Commission Office of the President. Kaya po, mula po nung nabalitaan ng mga kabataan natin, unti-unti po silang dumadami at nagjo-join po sa Red Cross Santiago bilang Red Cross Youth. Then, Ngayon ba lang kayo na-interview sa Yes, ating yes po. Kalinga Hatid ng Red Cross? yes po, ma'am. Wow, First time ngayon sila lang, sa atin. no? So, mahalagang sabihin ito dahil gusto natin lahat ng 100 chapters during the period na meron tayong programang Kalinga na Hatid ng Red Cross ay maanyayahan Yes. para maunawaan ano-anong mga ginagawa nito. Unang-una, palagi namin tinatanong kailan nagsimula yung chapter nyo kasi kung matagal-tagal na, siguro marami na kayong kagumitan sa inyong chapter. Siguro both kayo ni June at saka si Mark ay makakasagot nito. Yes. Gaano katagal na yung chapter ninyo? Kailan Pero katagal? ikaw 2 years pa lang yata nang nag-join. Yes, si Mark po, 2 years pa lang po. Pero kayo, Sir June? 2014 po ako nag-start. Okay. Ang Red Cross po is Philippine Red Cross Santiago City is nag-start po siya noong April 2005 po bilang subchapter under Isabela. Quirino po. Quirino. Ang mother chapter po namin dati is Quirino. The chapter was initially headed by Santiago City Mayor that time si Ma'am Amelita Sison Navarro na nag-act na rin bilang chairman. At ang unang naging OIC po ng chapter ay si Ma'am Apple Miracle de la Cruz po, isang registered nurse po na dating staff ng local government. Patuloy Kasi nasabi na ninyo kung gaano yung mga volunteers. Kasi mahalaga yon kasi wala namang organisasyon na chapter tayo na walang volunteers. Kasi nabubuhay tayo sa volunteers. Na-mention na. Pero syempre, kahit marami kayong volunteers, gaano naman kaaktibo ang mga miyembro ng volunteers at RCY sa PRC Santiago Chapter. Mark, pwedeng ikaw magsagot nito? Gaano kaaktibo yung mga volunteers at RCY ng PRC Santiago Chapter? Yan. Opo. So bali sa 2 years po na experience ko bilang isang volunteer ni Philippine Red Cross under po ng Santiago City Chapter, talagang nakita ko po kung paano ba nag-boom yung ating organization dito sa ating lungsod, no? Lalo na po nung nagsisimula pa lamang pong ma-reactivate or mabuhay po yung ating mga youth councils, especially po sa ating mga kabataan. Dahil isa po sa mga target talaga ng ating chapter ay mapalakas po yung strengthen ng ating mga manpower pagdating po sa ating mga volunteers, gaya po ng nasabi ni ni Governor kanina na Alma na kinakailangan talaga na meron pong mga volunteers ang bawat chapter natin dahil sila po ang bumubuhay sa ating organization. Kaya yung pagiging active po ng ating mga councils, lahat po ng mga activities na pwede pong i-conduct or gawin ng ating chapter ay nasusuportahan po ng ating mga volunteers, ano? Para po may engage po sila sa mga iba't ibang activities. Yun nga po, yung mga recent po na achievements po ng ating council ay nakita po at patunay po na talagang active po yung ating mga volunteers sa pag-participate sa iba't ibang programa na ibinababa po ng ating national headquarters at ganoon na rin po sa mga programa na ini-initiate po ng ating chapter po. Siyempre, pag na-associate sa Red Cross, sasabihin, ano-ano yung mga kadalasan trahedya o sakuna na tinutugunan ng inyong chapter sa buong lugar sa Santiago City. Of course, I've been there, pero pag nung nagpunta ako some time ago, I don't think I met you then. Pero ngayon, anong kadalasan trahedya at sakuna na natugunan niya o tinutugunan niyo pa sa inyong chapter sa kasalukuyan? Go ahead, June, and of course, Mark can also answer. Dito po sa Santiago, ma'am, wala po kasi masyadong nagaganap na trahedya. Disaster. Meron man, pero yung mga simpleng pag-apaw lang po ng ilog sa sentro ng Santiago po. Yung mga malalapit lang na bahay na nasa tabing ilog po ang kadalasang nagkakaroon ng problema. Ang nagiging party po ni Santiago City Chapter is yung pagbibigay po ng
warning sa mga taong nasa gilid ng ilog at tumutulong po ang chapter katuwang po ng local government na inililikas po natin yung mga taong apektado po ng mga sakuna. Sir June, Gobcora. Na-mention mo yung relasyon sa local government. Actually, tayo ay independent Philippine Red Cross, pero kailangan nating maunawaan ano yung mga nangyayari sa local government, ano din ang naitutulong ng local government. Kasi for instance, yung tayong blood donation, mahalaga na merong aktibong blood donation, hindi lang ng ating Red Cross but even ng local government ay kailangang umaalalay sa Red Cross para matuloy, ma-ensure natin na walang mangangailangan ng dugo na hindi matutugunan. Anong masasabi mo dito, Mark? Nakakatulong ba tayo sa ating community dahil sa meron tayong blood donation program? Go ahead, Mark. And ma'am, bali sa totoo po talagang isang malaking tulong ang organization na si Philippine Red Cross sa ating community dahil sa iba't ibang services din po na i-offer natin, no? Especially po pag lalo na pag nangangailangan yung ating community when it comes po sa ating mga blood. Malaking tulong po yung ating mga blood donors, no, para matugunan po natin ang pangangailangan ng ating komunidad. Pero gaya nga po na nasabi ko kanina, hindi lang po tayo nakafocus more on sa blood donations, sa pag-release po ng mga bloods natin. Meron po tayong mga ino-offer pa na mga ibang services kaya po ng mga trainings natin. Pupunta po tayo sa mga community, yung ating po mga health awareness, nagkakandak po tayo ng dissemination ng mga information. Kaya talagang masasabi po natin na malaking tulong ang nagagawa po ng ating organization na si Philippine Red Cross. Siyempre, ang tinatanong din, sino-sinong mga kumpanya sa Santiago City o organisasyon na sumusuporta sa inyong blood donation program? At kung wala pa o konti pa lang, sino ang tinatarget ninyo? Si June ang sasagot at saka si Mark. Go ahead, June. Yes po, pagkakataon na rin po namin para pasalamatan yung mga partners po natin katuwang ng chapter sa pag-organize ng mga humanitarian activities, lalong-lalo na sa blood donations. Unang-una po ang local government of Santiago na very supportive po sa pangunguna po ng ating mayor, Attorney Alyssa Sinatan, at ng Liga ng mga Barangay. Ang to CDC to our Reserve Command Philippine Army, ang Tactical Yes. Operation Group, ang Rotary Club. Mike? Syempre, katuwang din po natin dyan yung ating Junior Chambers International, the Fraternal Order of the Eagles, and syempre po yung ating mga hospitals, especially po ang ating Kalang General Hospital and Medical Center Incorporated, ang ating pong Manang Hospital Incorporated, ang Renmar Specialists and TB Dots, ang ating Habonillo Hospital Incorporated, Santiago Medical City, De Vera Medical Center Incorporated, Adventist Hospital Santiago City Incorporated, Santiago City Dialysis Center, and syempre po yung ating mga other establishments, Sir Jude. Tulad ng Toyota Isabela, San Miguel Food Corporation, Algae Agro-Industrial Solution, Tau Gamma Pi Fraternity, Cebuana Lulier, Mercury Drugs, Dunkin' Donut, Centrum Mall Santiago City, Metropolitan College of Science and Technology, Northeastern College, Isabela State University, Isabela Electric Cooperative, Santiago Sports and Athletic Association Volunteer Fire Brigade, Philippine Army Headquarters, Guardian, the Grand Fraternal of the Philippine Eagles, and Rizal National High School. Maraming salamat, no? Kasi talagang ang programa natin Kalinga mula sa Red Cross ay naglalayon na-inform natin yung mga nanonood, nakikinig sa atin all over the Philippines kung anong ginagawa sa Santiago. So, ang unang palaging tinatanong din sa atin, tuwing kailan naman ang first aid training o nagsasagwa ba kayo ng first aid training? Yes po, we are conducting first aid training every week para sa requirements ng DOLE sa mga business establishment. At by schedule naman po para sa mga gustong mag-invite sa atin para sa in-house training.
Last Thursday po, katatapos lang po ng 4 days training po natin para naman po sa ating 43 new chapter volunteers po. Mm. So, syempre, yung mga training na yun, kailangan yung pondo. Kailangan may fundraising kayo para masuportahan. Na-mention nyo yung mga organizations na tumutulong. Pero sino ang masasabi nyo talagang kahanga-hanga na kapartner nyo sa Santiago chapter? Yes po, isang saludo po para sa local government ng Santiago kasi hindi lang po sila sa membership or yung MAAP po natin nakasuporta, pati po sa ating bloodletting activities, very supportive po ang local government of Santiago. Mm-mm. So mag-end muna tayo ngayon dahil natin pag-usapan yung sa fundraising, yung ating safeguard. Kasi ito yung priority na concern natin para matiyak natin na hindi lang mga members ng board o kaya yung mga estudyante kailangan malawak ang ma-reach natin. So mag-break muna tayo, Edison, para mapag-usapan ang safeguard at saka sa pagpapatuloy natin. Gusto nating malaman din ano ang magandang ugnayan ng Red Cross ng Santiago sa pamahalaan ng Santiago City dahil kailangan suportado dito ng local chapter. Go ahead, Edison. Okay, Gov Cora. At syempre sa ating commercial break tayo ay meron lang pong news flash na hatid po ng Communication Department. At meron din po tayong konting advocacy para sa safeguard. At yan po ay sa pagbabalik po natin. Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakarang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay ex. Hehe, hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state. What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea. Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move nila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa. So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hope
to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea. Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid. APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid. Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng giyera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan. So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical. Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia. This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective. Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Cristal Ramizares, IBC News. Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang kalipunan ng mga balitang Red Cross. Ako, si Jairus Limpiada para sa PRC News Flash. Mas pinaigting pa ng Philippine Red Cross sa PRC ang disaster response capabilities nito matapos tumanggap ng bagong water tanker mula sa AC Mobility at Isuzu Philippines Corporation. Nangyari ang opisyal na turnover nitong Martes, May 12, sa PRC National Headquarters matapos ang isang seremonyang dinaluhan ng pamunuan ng PRC, AC Mobility at Isuzu Philippines Corporation. Ayon kay AC Mobility CEO Jaime Alfonso Zobel de Ayala, ang water tanker ay magsisilbing tulong hindi lamang sa PRC, kundi pati na rin sa mga benepisyaryo nito tuwing oras na sakuna. It's a mobile lifeline. It's purpose-built for relief. And in times of crisis, that kind of durability, that reliability, that power is really something that's important. 8,000 litro ng tubig ang kayang kargahin ng i-donate na 2025 FVR medium-duty truck. Ani Isuzu Philippines Corporation President Mikio Sukuy, esensyal ang tubig para sa mga nasalantang komunidad. Sa tulong ng inihandog nilang water tanker, tinataya niyang masaangat pa ang kapasidad ng PRC na maghatid na malinis na tubig sa mga komunidad na madalas makaranas ng sunog o droughts. Nitong nakaraang May 5, formal ding tumanggap ang PRC ng 4 na karagdagang Volunteer Emergency Response Vehicle o VERV mula sa International Committee of the Red Cross o ICRC. Layunin ng sistema na mas pabilisin ang pag-deploy ng mga RC-143 volunteers upang agad silang makatulong sa mga komunidad na lubhang naapektuhan ng anumang sakuna. Ang bawat VERV vehicle ay inisyuhan ng samot-saring emergency response components tulad ng GPS, tow hooks, first aid kits, at public address system. Bukod pa dito, kaya nitong magkarga ng halos 2 toneladang medical supplies at emergency equipment. Kasalukuyang nasa 26 na ang kabuuang bilang ng VERV vehicles na nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay PRC Chairman and CEO Richard J. Gordon, lubos na makatutulong ang mga bagong assets sa pagpapalaganap ng serbisyo ng organisasyon sa buong bansa. Dagdag ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, malaking tulong ang mga pinagkaloob na vehicles para mas maging ramdam ang paglilingkod ng PRC tuwing oras ng kalamidad. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ang mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako si Jairus Limpiada. Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also 1 free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back.
Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life. Okay, nagbabalik po tayo at yan po, pahatid na news flash mula sa ating communication department at ang advocacy campaign po natin para sa safeguard. At tanong lang po natin dito kay Sir Jun, magbabalik tayo sa ating talakayan. Sir Jun, dyan daw po ba sa Santiago, ano po ba ang composition nyo dyan? Yan po ba ay mountainous na area o nasa catch basin po kayo? Actually po ang Santiago ay nasa sentro po siya. Isang commercial center ng Cagayan Valley. Gateway papuntang Southern Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya po. Okay, Gob Cora? Actually, ang interest ko is yung commitment ng chapter sa ating campaign sa safeguard. Kasi naniniwala ako habang hindi nakakarating ang safeguard sa mga members, lalo na yung particular ako sa mga may kakayahan na mga miyembro at 100 pesos a month. In 1 year, it's 1,200. Can you imagine mag-register yung mga tao na mga pwede na eligible to become members of Safeguard? Panahon na para isipin natin, habang nandito tayo, we are in the month of May. So starting June, pwede tayo sa kampanya. June until December is half year. So half year ay nako-contribute na yung mga champion natin na mag-member. Kasi kapag hindi nakikita na ang membership covers all the people in the area, particularly those na can afford, parang targeting talaga ito. Yung mga taong may trabaho, yung mga nasa private sector, at even yung mga nasa government. Kaya ako tinatalakay ito is that kailangan ma-feel ng mga members ng Red Cross na ang kagandahan ng safeguard para sa protection nila. And while they are members, may limitation ito, of course, hindi yung masyadong matanda. Pero yung may earning capacity, I would rather na matiyak natin, makaka-target tayo. Kasi unang-una, sino-sino mga ahensya na inyong katuwang para sa inyong fundraising. Itong paghahanap ng katuwang na tutulong sa inyo, naisip ko mga kooperatiba, naisip ko yung mga nanalo sa sweepstakes, naalala ko, yung mga bumuti ang katayuan. Hindi naman tayo interesado na targeting ang mga mahirap dahil wala silang kapasidad. Pero yung may kakayahan, panahon na para tingnan natin sinong nasa posisyon na makaka-afford na mag-champion ng safeguard. Pero babalik ako sa inyo kasi June, kailan ka pa naging chapter administrator? Sa mo, 2 years? Last year po, March 16 po ako umupo po. So, you've been there for quite some time. Ano nakita mong targeting strategy para matiyak natin? Kasi ako, sa ibang bansa, alam mo, pag nag-birthday, ay nagdo-donate ng dugo. Pag nag-birthday, merong pamamaraan para championing na pag nag-birthday, maging member ng Red Cross. Parang, maging champion ng ating Red Cross 143, donor muna, o kaya kung hindi man mag-donor, mag-member ng Safeguard. Sino mag-member ng Safeguard? Siyempre, yung may capacity. So, ako nakikita ko, pag may nag-birthday, challenging yon. Kung sino magbe-birthday from June to December, pwedeng ma-challenge nating ma-member sila that will cover them until the next year. I'm sorry to be talking about the strategy,
Pero nakikita ko sa mga probinsyang katulad na may mga kaya naman sa Santiago City. In fact, syudad yan eh. Kaya hindi basta-basta lugar yan at pwedeng matarget sino-sino ba ang magbe-birthday from June to December at pwedeng maimbita na mag-member, bumili ng safeguard. Pero ikaw, June, paano ka naman napunta sa Red Cross? Where were you before? Para maunawaan ng mga tao, bakit ka naging administrator ng Red Cross sa Santiago? Go ahead, June. And then I will also ask Mark, kasi hindi pa siya chapter chairman, board of directors. Pero someday, I'm sure, pag matagal ka na, may karanasan, pwede ka nang vice chairman, mag-chairman, at of course, who knows, pag retired na si June, pwede ka ding maging administrator. Hindi naman siya kukunin mo ang posisyon ni June, pero si June ay magsasabi na tapos na yung kanyang serbisyo sa larangan ng pagiging administrator at pwede na siya mag-chairman ng board. So, gaano katagal ka na, Mark, na member ng ating Red Cross? Nasa around 2 to 3 years na po, ma'am. So, I envision that you will stay and contribute to the betterment of Santiago chapter, and ensure na yung mga mapipili yung members ng board are those who will continue. I'm so happy that you're young people kasi hindi naman pwedeng mga masyadong matatanda na ang miyembro para meron pang ibubuga yung administrator at saka yung members of the board. Ayokong tanongin ko anong mga edad ng mga members of the board, pero ang palagi natin tinatanong, maganda ba ang ugnayan ng lokal na pamahalaan at ng Santiago City? Sumusuporta ba sa mga activities ng PRC? Go ahead. Sino magsasabi? Si Mark muna o si June? Ako na lang po. Yes naman po, kapag ang usapan ay suporta, malaki po ang support na nakukuha ng Philippine Red Cross sa ating local government kasi sila din po ang number 1 po na sumusupport sa atin sa MAAB, especially sa ating Classic and the Safeguard po. Sila po ang number 1 na umahalili po sa atin. Then sa mga activities po na mayroon tayo, very supportive po ang LGU. Alam mo, palaging tinatanong sa atin, ano-ano mga equipment ng chapter. Kasi ang measure na aktibo ito, may mga equipment na tutulong kung sakalit may mga trahedya, may mga pangangailangan ng chapter. Sa kasalukuyan, masasabi nyo ba kung ano na ang meron kayo sa Santiago chapter? Yes po, sa ngayon po meron po kaming isang ambulance na ginagamit po sa pagtulong, response sa patient transfer. Meron po tayong 2 blood bank ref na pwedeng kargahan ng 320 units ng blood, whole blood po yun. Pag RBC po, mas marami pong makakarga. Then yung mga basic equipment, instrument na ginagamit po natin sa ating safety services training po. Yan po yung meron po ang chapter. Kasi nakakatuwa na marinig ko na marami kaming volunteers. Yes, Kasi po. sa akin, ang buhay din ng chapter ay mga volunteers. But even volunteers the chapter needs equipment. At kung merong makakatulong na mga miyembro to raise funds for this, in addition sa na-mention kong safeguard, kailangan mapalakas. Ang isang chapter na kulang ng equipment to help people will not be good enough to stay in the chapter. So, magkaroon kayo ng plano kung paano nyo mapalalakas. Kasi tama naman na-mention nyo yung mga volunteers. Pero ang kailangan din is strengthen ang fundraising campaign,
strengthen ang blood donation program, strengthen ang volunteerism program, yung mga bagay-bagay na ngayon na kailangan pagkaabalahan dahil yun ang magpapalakas sa kahit anong chapter sa ating bansa. We have 100 chapters, pero ang palaging tanong, in relation to the other chapters, gaano kalakas ang Santiago? And ito ay masasabi kong because of this program, mag-isip kayo na in this program, next time you will report, masasabi nyo kung ano nang nangyari, ano na yung kagandahang nangyari. Because once upon a time, na-interview kayo at nagkaroon na kayo ng commitment kung ano yung pwedeng magawa. Anyway, we have the last few minutes. Siguro magkwento kayo kung ano pa yung pwede ninyong magawa. Ikaw bilang Mark Lenz Miranda, bilang isang volunteer at obviously, kabataan ka pa, hindi ka pa matanda, kaya malaki pa may tutulong mo. Ano sa palagay mo ang commitment mo para makatulong mapalakas ang Santiago chapter para naman masabi natin na this interview made a difference dito sa Santiago chapter? Go ahead, Mark. Yan po. So, talagang isa pong dedicated na volunteer kung aking ipapakilala po ang aking sarili. No? So, kung ano po ay may contribute natin dito sa ating chapter, yun po ay ang tulungan mismo yung ating organization na si Philippine Red Cross na maghikayat pa ng ating mga volunteers, hindi lamang po sa pag-render ng kanilang service, ganoon din po sa ating mga services na ino-offer gaya na po na pagkakaroon natin ng campaign pagdating po sa mga blood donations natin, pagkakaroon po natin ng campaign pagdating po sa ating mga communities, ang pag-disseminate po ng mga informations, at syempre po, hindi natin makakalimutan yung pag-promote po rin po natin, patuloy na pag-promote po ng ating membership card or yung ating po safe card na patuloy po natin ino-offer para po sa ating mga constituents around dito po sa Pilipinas. No? And especially po sa mga programs naman na ibinababa po ng ating national headquarters, patuloy po yan na susuportahan ng ating chapter at ganoon din po ng ating mga Red Cross Youth Councils, katuwang ang ating mga Red Cross Youth volunteers. No? Para kahit paano po, may pagpatuloy pa rin natin yung mga programa na may bibigay po natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po dito po sa aming lungsod, dito po sa Santiago City. And syempre po, gusto ko rin pong kunin opportunity ito, Gov, na hikayatin ang mga kabataan na mga gustong sumali na maging volunteer po ni Philippine Red Cross, especially po yung mga tagapakinig po namin dito sa aming lugar sa Santiago City, na kung sila po ay willing na maging volunteer ni Philippine Red Cross, ang aming pong tanggapan ay bukas po para sa kanila, para maging kanilang pangalawang tahanan. So pumunta na po sila dito sa aming chapter, dito po sa City Hall Compound sa San Andres, Santiago City, at hanapin lamang po si Sir Gilbert Pailma, ang aming pong chapter service representative for the Volunteer and Red Cross Youth Services, para makapag-fill up po sila ng mga form at makapag-render din po ng assistance and yung kanilang volunteerism, at makita po natin kung gaano po ka-active ulit yung ating mga kabataan sa pagtulong po dito po sa ating lungsod. Alam mo, kahanga-hanga yung mga sinabi mo. Of course, there's a world of difference yung sinabi at gagawin. At ito naman si June ay nais ko ding tanungin at i-challenge. Ano sa iyo yung mga kasalukuyang challenges pa na kinakaharap mo bilang chapter administrator? Sa ngayon po, siguro po sa part po ng Santiago City chapter, sobrang nakaka-challenge po yung mga target na nakuha namin. Sa pagdating po kasi sa sa target na binigay, parang hindi po siya angkop dito sa AOR po namin. Mahihirapan po kaming ma-achieve yung ibinigay na target, pero gagawin pa rin po namin yung aming makakaya para ipakitang kami ay hindi sumusuko sa mga challenges na aming kinakaharap. Kasi dalawang programa ang kailangan ma-strengthen natin. Yung anong tinatawag kong international humanitarian law, Yes, na po. kailangan may palaganap natin. At then of course yung restoring family links. Alam natin, even sa Santiago, may mga nagtatrabaho abroad na maaaring humaharap sa mga pagsubok at maaaring lumapit sila sa Red Cross para matulungan sila makontak ang kanilang pang mga kapamilya
at mga kamag-anak. Para sa akin, ito pa rin ang pwede nating bigyan ng pansin na mga ring hindi na natin masyadong nabigyan ng pansin, yung mga umalis na sa ating mga lugar dahil nag-abroad na sila, pero they're doing very well then, o pero may problema silang hinarap. I dream of the day na pag na-interview ko kayo ulit, masasabi nyo what you did for international humanitarian law para mapalaganap ang kalaman. At number 2, ano ang nagawa ninyo to restore family links na maaring hindi nyo pa alam at this time, pero nabalitaan nyo, merong hinahanap yung kalang mga kamag-anak na nasa abroad na nagtrabaho na wala silang contact. Panahon na para mag-close tayo, pero siguro ang challenge sa inyo ay sabihin, how did you find this interview at ano yung kahalagan ng kalinga hatid ng Red Cross sa inyo ngayon because of this interview. Mark, ikaw muna kasi malaki ang naiambag mo dito sa programang ito. Go ahead, Mark. Yun po, napakagandang programa po ng Philippine Red Cross ito mong sinasagawa natin para kahit papaano po maipakita natin yung mga services na sinasagawa ng ating organisasyon. Hindi lamang po dito sa aming chapter, kundi po sa chapter nationwide po dito po sa ating Pilipinas. Nang ginagawa ni Philippine Red Cross ay hindi lamang po nakafocus sa ating dugo. Meron pala tayong iba't ibang services na ino-offer para po sa ating mga constituents na pwede po nilang ma-access kay Philippine Red Cross. Kaya kahit papaano, nagkakaroon po sila ng mga information kagaya po ng ganitong ating mga interviews. Kung ano po ba yung mga updates, ano ba yung mga upcoming activities, ano ba yung mga ginagawa ni Philippine Red Cross at kung ano pa yung mga updates na kinakailangan nilang malaman. Dahil napakahalaga po para sa ating mga tagapakinig ngayon kung ano ba yung mga informasyon na kanilang kinakailangan malaman dahil isa po sa makakatulong sa kanila ay kung ano po yung kahalagahan na ibinibigay ni Philippine Red Cross. Thank you very much. Parang kailangan maghanap kayo ng kapamilya, kapuso para maging lumawak pa ang membership ng Philippine Red Cross. Kasi without enough members, mahirapan kayo to provide the necessary services sa mga kamag-anak ng mga taga-Red Cross. And of course, palagi namin sinasabi, hindi pwedeng nag-iisa ang Red Cross. Dapat sama-samang kikilos para Ikaw naman, June, ano yung plano mo para to strengthen Santiago chapter? At saka final message mo. Okay po, our chapter continues to uphold the mission and humanitarian values of the Philippine Red Cross by providing quality services, promoting volunteerism, and responding to the needs of the community with integrity and excellence. Maraming salamat. Dalawang magigiting na miyembro ng Santiago chapter, si Mark Lenz Miranda, isang board member, aktibo, at si June ng Santiago City ay isang aktibo na chapter administrator. At para sa inyo, at para din kay Edison, yung prayer for the nation. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. Ang pagbabago ay nasabi na natin, membership sa Safeguard, pagtulong ng providing equipment na kung wala pa kayo, enriching the blood program, the youth program, and many more. And of course, restoring family links at palaganapin natin ang international humanitarian law. Maraming sa inyong dalawa, the two gentlemen na naging guest natin ngayon, at sana wag niyong makalimutan na ang programa na ito ay para sa Red Cross, kaya dapat encourage natin ang mga members ng board ay manood every Sunday para marinig kung anong ginagawa ng ibang chapters.
Meanwhile, thank you very much. Ikaw na, Edison. Okay. Oh, thank you po. Okay, Sir June, maraming salamat sa inyo at si Sir Mark Lenz Miranda. Hope to see you sa National Headquarters at siguro sa mga susunod na mga episode pa ay makapanayam namin kayong muli. At syempre, ako ay nagpunta na rin dyan sa inyo sa chapter. Siguro 10 years ago na po yun. Nakita ko si Ma'am Ami Navarro dyan sa Santiago City. Anyway, bago tayo magpaalam, meron lang tayong mga balita dito ha. Ang Red Cross po ay kasalukuyan pong nagre-responde ha sa mga sunod-sunod na pangyayari dito sa atin ha. Una dyan sa may collapse structure, dyan sa may Angeles, Pampanga, sa may Teodoro Street, Barangay Balibago. Ang ating Red Cross ay nag-dispatch po ng isang ambulansya. Dalawa na yan actually at meron tayo dyang team headed by Josiah Hakala. Okay, meron na rin tayong welfare team dyan at may first aid station. At napabalita na rin na nandiyan na raw po ang ating Secretary ng DPWH sa si Secretary Vince Dizon. At itong sunog dyan sa may Parola, sa may Tondo, Manila, ang ating Philippine Red Cross at ang chapter natin dyan sa Manila chapter sa pamumuno ni Ma'am Baby Cayetano ay tayo ay nag-set up ng welfare desk, first aid station at nag-distribute tayo ng face mask at meron na po tayong nagbibigay na po tayo ng mga hot meals sa mga tinamaan naapektuhan ng sunog na yan. At ang sabi po nila ay total number of affected families ay 2,134. At dito na yung kanina sa collapse structure, sabi nila meron daw pong 10 trapped individuals at successfully rescued. Ayan po yung report ng ating Operation Center. At sa magaganap pong palarong pangbansa natin mamaya-maya na yan po ay pangungunahan ng ating President Bongbong Marcos, ay tayo ay nandiyan dyan sa may Prosperidad Agulsal del Sur. Tayo sa ngayon nagsimula na po ang Philippine Red Cross dyan at meron tayong 56 na patients na na-catered. 54 po doon ay na-respondehan natin mga minor cases. Nagkatamo po sila ng mga abrasion at cramps, siguro yung mga pinulikat. At meron tayong 2 pasyenteng transport sa hospital sa may Democrito Plaza Memorial Hospital at dyan sa Advanced Medical Post natin. Ito po yung parang TET hospital natin sa may Patinay, Prosperidad. Okay, meron po tayo dyang manpower at meron tayong mga ambulance dyan na dineploy sa pangunguna yan ng ating Chairman and CEO Richard J. Gordon. At bukas po sa pangunguna ng Rizal Chapter kay Sir Robert Dacles, magkakaroon po tayo ng turnover ng blood ref refrigerator dyan sa may Rizal Chapter, sa may Pasig at Centrifuges para po yan sa paghahanda sa mas maraming dugo ang ating maimbak, lalo na ngayon maraming nangangailangan at magkakaroon po tayo ng Blood Donors Day sa June at July naman ay Blood Donors Month. Okay, yan na po ang ating programang Kalingatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas ngayong po ika-24 ng buwan ng Mayo, taong 2026. Susunod na po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian. Kasunod po yan ang programa ni Vance Fernandez, Pulso ng Pilipino. Oras, 4 na minuto bago mag-alas 4 ng hapon.